So yun, meron na naman tayo bagong project. Mag-a-add tayo ng potted plants sa ating pond. So yan, bumili tayo ng mga ceramic na pots dun sa mga nagtitinda ng gardening tools, ganyan, or materials. So unang-unang gagawin natin is hugasan natin itong mga pots na to para matanggal yung mga dumi at yung mga natitirang mga pintura siguro nito. So yan, dito natin siya ilalagay. Kuha muna tayo ng plant dyan. Ang tawag nga po pala sa plant na yan ay hydrilla. So yan, tingnan natin kung ano yung kalalabasan pagka pinlant na natin. Kumuha tayo ng pinaggamitan natin na loam soil. So meron ako tinanim dyan dati tapos namatay. So I think meron pa naman mga buhay na microorganisms. So yan, kinuha natin yan, pati yung dati rin natin pinanggamitan na river sand. Okay, so ipa-fast forward na lang natin kung paano yung proseso, kung paano natin linagay. So makikita nyo dyan, unang-una linagay ko yung loam soil. Siguro mga 1 inch yan. Tapos tinapap na natin agad yung river sand. So importanteng matandaan natin dito kasi nagkamali ako dati nun. Dapat mas makapal nga yung sand kesa dun sa soil. Kasi yung sand yung maglalak dun sa soil kasi maglalabas yan ng mga nutrients, maglalabas yan ng iba't ibang kulay, ganyan. Pagka linumbog na natin siya sa pond o kaya sa aquarium nyo. So yan, pinaplant na natin yung hydrilla dyan. Pinutol lang natin yung mga excess na mga roots. So yan, dinagdagan din natin siya ulit ng sand para syempre mas makapal. Tsaka para sure na hindi lulutang din yung halaman pagka linumbog na natin. So ayan yung itsura ng final product. Okay, ayan na. Ilubog na natin siya sa pond. Ayun, ganyan na itsura niya kapag nasa baba na siya. Pero hindi pa tayo tapos, lalagyan natin yan ng lava rocks para sure na talaga na hindi lulutang yung mga halaman na yan. Ayan, gagandahan lang natin yung design o yung position ng lava rocks. Gumamit lang ako ng 3 maliliit. By the way pala, napakaganda ng benefits din ng lava rocks sa pond o kaya sa aquarium. Diyan tumitira yung mga good or beneficial bacteria. So, ayan na siya. Ayan na yung finished look niya. Kung makikita nyo, ibang-iba na itsura niya nung naka-immerse pa siya, no? Sa ngayon na naka-submerge na siya. So, ayun, dito na naman tayo sa isa nating pond. Maglalagay din tayo ng isang potted plant dito. Hydrilla din yung gagamitin natin. Ayan, kung makikita nyo, medyo marami-rami na rin yung water lettuce natin, tsaka frog bit. So, sa sunod, ibibenta na rin natin yan. Okay, so simulan na natin. Naka-setup na yung soil tsaka sand niyan, tulad ng sinabi ko kanina. At makikita nyo dito, ang haba ng roots, ang haba ng stem niya, so kailangan natin i-trim yan. So, habang meron pa naman siya natitirang roots or stem, mabubuhay at mabubuhay yung halaman na yan basta itanim nyo lang ulit. Ang galing, no? Paano kaya nag-work yun? Basta itatanim mo lang ulit, mabubuhay pa yung halaman. Ganon kagaling yung creator natin. Kaya kung gaano kaganda yung creation ng creator natin, ganun rin yung privilege na binibigay na sa atin para mag-create. Para makita din natin kung gaano kaganda kung ikaw yung mag-create, no? For example, sa pag-create ng songs or ng poems, ganyan, ng mga art, sa pagpipaint, sa pagdodrawing, sa pagsasayaw, o marami pang iba. Tulad din pala ng hobby na to sa pag-aalaga ng isda, tsaka ng halaman, nakikita mo yung ganda ng creation. Isa yan sa mga binigay na bagay ni Lord na para ma-enjoy natin, no? Habang nandito tayo sa mundo. Binigyan niya tayo ng freedom para ma-enjoy yung life as we walk with Him, syempre. Kasi if we don't walk with Him, lahat ng bagay hindi pa rin masasatisfy yung soul natin. Kahit ano pang gawin natin, laging parang may void sa heart natin. Pero if we do it with the Lord, tulad ng mga hobby na to, you are beyond satisfied. You don't need to look for peace, for joy, for love, kundi nagmamanifest na lang sa atin yung mga bagay na to. Mismong si Jesus na kasi nabubuhay sa atin. And there is freedom in the name of Jesus. So yun, tulad na ito, nagulat ako, meron palang nagbo-bloom na Vallisneria. Nabigla na lang ako, merong bulaklak tong halaman natin. Possible pala yun. Research ko, oo nga, possible nga. Hindi ko in-expect kasi tinanim ko lang yan dyan eh. Lumaki na lang siya. So ayun, ayan na yung parang pinaka-update ng pond natin. Masaya ako kung ano yung kinalabasan halos niya. Buong year o half ng year ko rin pinag-effortan or pinagtrabahuan tong pond natin. Nagkaroon ng mga minor setbacks, ng mga hindrances, pero kasama yun sa learning process. So ayun, kung nagustuhan nyo yung content, nagustuhan nyo yung video na to, magpo-post pa tayo, kaya mag-subscribe na kayo kung nanonood kayo sa YouTube. Kung dito naman sa TikTok or Facebook, pa-follow na lang tsaka pa-like.